Ako si Winnie Gardos Aspiras. More than 7 years na siguro ako regular attendee ng IF. Nagtrabaho dito ay isang helper. Mahirap. Lagi akong umiiyak dati kahit ilang taon na ba. Naalala ko sila lagi sa pagkain. Kung yung boss ko noon na nagdala sa akin dito, punta kami sa mga restaurant, kakain kami ng masasarap, ganyan. Minsan di ko makain, parang hirap lunukin kasi yung mga pamilya ko, yung anak ko, kumakain ba ng masasarap katulad nito. Binibisi ko yung sarili ko na kikipagkaibigan. Sumasama ako, ate punta tayo, sige sama ako, ganyan. Para lang kasi pag mag-isa ka, naisip mo lang din sila. Kasi dati nung first time ako, 4 months di ako, pinapa-day off ako pero hindi ako nagdi-day off. Kasi natatakot ako sumakay ng MRT, bus. Nung nagsimula na akong nakakilala ng kaibigan na member ng IF, nag-start na akong nag-cell group hanggang niyaya akong mag-church. Doon nag-start na ako nagde-day off every Sunday. Yun, hanggang tuloy-tuloy na ako dito. Nabibless din ako sa mga service. Yan, yung parang ang saya ng pakiramdam na makakarinig ng salita ng Panginoon. Minsan naiiyak na ako kasi parang nangihinayang ako na ako lang nakakarinig. Hindi naririnig ng family ko to. Doon na nag-start na na kung hindi ko man maano yung mga family ko na maririnig to, parang gawin ko kaya sa mga katulad kong nandito sa ibang bansa na malayong pamilya, ipunta dito para marinig nila rin at maramdaman nila yung nararamdaman kong blessing sa simbahan na to. So yun sa pinaka-thankful ko din, yung taong nagdala sa akin sa Emmanuel Fellowship, si Ate Win. Ilang beses na ako na-invite ni Ate Win. And then sabi ko, hindi ate, sabi ko. Kasi honestly, most of my off days na-spend ko talaga siya inom. Ako po si Flora Fernandez, turning 34, and domestic helper po ako dito sa Singapore. Reason ba't ako nag-abroad is single mama ko and kamamatay lang ng asawa ko that time. Maagang nawala yung asawa ko kasi nagkasakit siya. Bago siya namatay, hiwalay na kami. Lagi ako nagpre-pray kay God actually. Kaso nga lang may time na talaga, pag hirap na ako, sobra yung sino-shoulder ko bilang anak, bilang nanay, bilang ate. Tapos, nagtatrabaho pa ako dito, i-add mo pa yung trabaho ko. Dumating ako sa punto na i-end na lang yung life. Doon yung time na, yun yung first time na as in blanco ka na. Wala ka nang maisip. Di mo na alam kung saan mo pupulutin yung sarili mo sa mga pinagdaanan mo. Di ko alam kung paano ako nakaakyat dun sa may window na hanggang sa yung bell, ganyan. Tunog yung bell ng alaga ko. Sabi ko, yung alaga ko. If hindi niya ginawa yun, if hindi siya nauhaw, baka kung anong nagawa sa sarili ko, na-realize ko na hindi pala in that way mo kailangan isolve lahat ng problema mo. You just have to keep praying, magdasal ka lang, or you just have to ask someone. Yung tipong may sakang taong makakausap, yung alaga ko yung pinagkukwentuhan ko. Kasi wala din naman akong masyadong kaibigan. Mahirap, pero at the same time, pag may mga namimita kong kapwa ko Pinay, nakagaya ko din. And then, naririnig ko yung mga kwento nila, yung mga pinagdadaanan nila. It's like, isa din yung na nagbigay sa akin ng lakas para alam ko makakaya ko. Si Shavi, or I call her Jane, Eva, narinig ko yung sitwasyon niya. Ano talaga yung reason ba't ko siya dinala doon? Is gusto kong maramdaman niya kung ano yung naramdaman ko. Hindi siya nag-iisa. Na iniwan man siya ng pamilya niya, meron siyang bagong pamilya. Plan ko nun sa Taiwan, mag-factory worker. Hindi kasi rin ako nakapasa ng height. Nang hinayang na rin ako sa gastos ko saka sa oras. Nag-ano na lang ako sa Singapore domestic helper. Kasi may sarili na rin po akong pamilya na kaya kailangan ko pong i-provide din yung pangailangan nila.
Then yung sa nanay ko po, kasi financially kailangan ng nanay ko po nung tulong that time. Ako po si Shavy Jean Eva Deniega, 35 years old po. Wala pa akong 1 taon dito nung before COVID, namatay po yung tatay ko. Ano na yung nanay ko, parang nakadalawang stroke na siya, as in bedridden na siya that time. Last 2023 po ng January, meron na rin pong iba yung papa niya. Hindi ko rin po masisisi kasi yung naging pagkakamali ko po kasi siguro na-focus ko yung sarili ko na tumulong sa magulang ko. March po nung tinakbo si nanay sa ospital. From Antique po, tumawag po sa amin yung tita ko na yung nanay niyo mamatay na yata kasi nasa bundok po si nanay eh. Pero may mga kaibigan po ako na nagsasabi sa akin na huwag ako mawawalan ng pag-asa. Tinatawagan nila ako for prayer kasi alam nila yung sitwasyon ko talaga. Pasuko na. Kumbaga sa pagkapit, isang daliri na lang yung nakakapit sa akin pero lumalaban pa din. Yung iba iniiling na makapag-abroad para gumanda yung buhay. Pero sabi ko, Lord, binigay mo akong makapag-abroad pero iba pala yung naging purpose mo sa akin. Hindi ko alam kung purpose mo talagang lesson lang sa akin kaya mo binigay. Naniniwala pa naman din po ako na nandyan si Lord kasi yung mga tumutulong sa akin, alam ko si Lord pa rin naman po yung nagbibigay ng dahilan eh. Then, na-invite ako ni Sis Flora. That time po nung na-invite niya ako, kakatakbo lang po nung anak ko nun hospital para sa operasyon ng appendix niya. Kaya nung time po na pumunta ako sa church, talagang down na down din po talaga ako nun eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero sa IF first day, nung pinag-pray ako ni Pastor, doon ko talaga naramdaman. Magulgol na ako that time. Pagod na ako, pastora. Pagod na ako, pastor. Nawala ako nagsisimba ako physically sa ibang church. Pero aminado ako na wala yung spirit sa akin. Nagsisimba lang ako physically, pero after ko magsimba, walang nangyayari sa pagbabago sa buhay ko.